Diba? Kasi he's never experienced that kind of love. So, I think for Lucas, yun din yun. Ako naman, still searching for truth. Kasi nga, up to now, talaga malaking puzzle pa rin para kay Philip na kung paano namatay yung tatay ko. Yung tatay ko kasi is very important sa akin at siya yung role model ng buhay ko. Kaya kailangan ko talaga mahanap kung ano talaga yung nangyari sa kanya. And hindi ako matatahimik hanggang hindi ko yun nalalaman dahil yung mga Buen Camino, isa silang malaking suspect sa nangyari dun sa tatay ko. Kaya yung character ni Philip ngayon, dun siya papunta. Talaga hinahanap niya yung truth. Tapos, gusto niya pa rin mag-revenge. Kasi yung pangarap na itinayo ng tatay ko, na dream hospital niya, kinuha na sa amin ng mga Buen Camino. Kaya kung makikita nyo sa everyday na mga episodes, palagi lang ako galit, palagi lang ako frustrated, at nagpatong-patong na. Ayan. Salamat. At may next question is for Lia. Kasi sa mga unang episodes, nagulat lahat dun sa daring scene mo with Ako rin, Tonio. Kumusta yung feedback sa bahay nyo at sa outside world, sa online? Kumusta rin ang pinanood mo siya? Feel ko rin kasi it came at the time where I've already na-expose ko na rin yung sarili ko na capable ako or open ako to do things like that. I mean, I did post for White Castle, so I feel like that on its own was already medyo nagpapakita na willing ako to do things like that. So parang okay lang. I mean, if anything, yung men ng family ko hindi lang talaga nanood. Mga pinsan kong lalaki, tatay ko, kapatid ko, okay lang, merited naman, valid. But yeah, hindi naman friends ko, oh my gosh, ganun lang. Yun lang, hanggang doon lang. Wala naman silang masabi. Tsaka I'm 31 na, parang, come on, it's 2023. Yeah. I thank you for the Band-Aid, by the way. Ayan, thank you, Miss Kate at the Heart of Random Republica. Ang next question, DJ Nikki, it's a phone-in question from the Philippine Star, babasahin ko. For the four of you, parang every single scene, it's from Charmy Joy Pagulo of the Philippine Star. So sabi niya, every single scene, sobrang intense. Parang laging may galit, laging may mabigat. Ganyan. So how do you cool down or recover after performing intense scenes? Tawa-tawa lang. Cut! We're with friends naman. Nakakapag-debrief ka agad. Oo. It Kasi, helps a lot na we all get along. important din kasi para sa amin na, alam mo yun, right after makat yung scene na, alam mo yun, mag-break away kami dun sa eksena. Kasi yung susunod na eksena namin, ibang emotion naman yung ipapakita din namin. Still mabigat, pero hindi na siya katulad nung last scene na ginawa namin. So it's really hard kasi nga nagja-juggle kami from one emotion to another. Tapos yun yung biggest challenge right after breaking down, kung paano mo pipigilan yung sarili mo umiyak, kung paano mo alam mo i-regulate ulit yung breathing mo para maging kalmado at normal ka. So paano natin ginagawa nga? Ganun lang. Chika is Usapan. Over food. Or good And food, food. yes, pampahappy. Always. Hirap din pala, no? Iba ganun pala, hirap. Care of Rhea and Jane all the time. Thank you. Follow up lang do DJ Nikki kasi parang tama ba, new chapter in the story is about to unfold. So may expect ba namin na puro ganun ulit? Like may marami pang mas intense scenes or magle-lay low ba? Ano bang dapat abangan? Pa-intense pa ng pa-intense. Ano po yung lelo? Walang ganun din. Hindi, mas marami pang ano talaga. Ito na yung tapatan talaga ng naming apat at ng ibang mga characters pa. Mas andyan na yung revenge, andyan na yung sagad na gantihan, at basta pa-intense pa ng pa-intense. Hindi pa pala sagad yung ganti. Wala pa. Abangan pa yun. Abangan. Kalma pa yun. Kalma. Thank you. Ayan, for our next set of questions, DJ Nikki and the cast, we have from the Manila feed, si Chad Rosel. Hi, congratulations.